Magandang araw sa inyo. Meron tayong verse for today. Genesis chapter 6 verse 11. The earth was also corrupt before God, and the earth was filled with violence. Yan po ang sinabi ng Biblia patungkol po sa kasalanan ng tao, yung nangyari kay Noah and his family. Merong 3 anak si Noah kasama ang kanyang misis, though hindi naman binanggit si Mrs. Noah ngayon dito sa particular verse na to. At ang sabi sa verse 12, "And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth." Mga kapatid, isa sa lessons na natutunan ko sa Biblia, God, the Almighty God, the only God, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, known as Yahweh, Yahweh, and sometimes translated Jehovah. And in the Chaldean language, it is translated as Abba. Pag nagagalit ang Diyos, hindi dahil wala siyang biyaya o habag sa atin. Naapektuhan ang creation, ang nature. Isa yan sa natutunan ko. Pakinggan niyo itong verse 9 to 12 ang babasahin ko. Ang mundo ay masama sa harapan ng Diyos at ito'y puno ng karahasan. Nakita ng Diyos ang mundo, masdan ito ay masama dahil lahat ng laman ay pinasama ang kanilang gawi sa ibabaw ng mundo. Sinabi ng Diyos kay Noah, "Nakikita kong panahon na bigyang wakas lahat ng laman sapagkat napuno ng karahasan ang mundo sa pamamagitan nila. Katunayan, wawasakin ko sila sa mundo." Hindi ko naman binasa lahat kasi tatagal, devotion po to. So, nung nakita ng Diyos mula dun sa verse 10, naging ama siya ng 3 mga anak na lalaki, si Sem, si Ham, at Japhet. Kung papansin nyo, kung gagamitin nyo yung King James Version, ang kabulukan, ang corruption or decay ng nature, minsan nagre-respond ang nature kung anong katiwalian ng tao. Sana maging magandang eye-opener to that nature, when there is corruption in man or sinfulness, it offends God's holiness, na apektuhan ng nature. Parang tao, pag tayo ay hindi gumawa ng tama sa Panginoon, kadalasan, lahat tayo kaya nagkakasakit. Di ba sabi nila na mana? It's actually a curse. Ang panlaban niyan, syempre, ang Panginoon mismo. May katuruan po dyan. Pero hindi na natin masyadong di-discuss. Ang kailangan natin ngayon, na ma-realize na ang corruption before God results violence, and at the same time, it affects nature. Minsan, hindi natin maintindihan ng Diyos, dinadaan niya sa mga catastrophe, gaya ng lindol, gaya ng baha. May nagbiro nga sa akin "Pastor, meron bang nasusulat tungkol sa flood control project, tungkol sa corruption?" Ito hindi ko naman i-discuss yung panig ko sa politics. Sasabihin ko lang meron talaga. Hindi ako si Brad Pitt, mga kapatid. Pakinggan nyo to. "And the earth also was corrupt before God." Nakita nyo, corrupt Talagang meron "And the earth was filled with violence." Hindi ba pag may corruption, may kakaroon ng violence? Minsan may na-aksidente, may namatay, mayroon pang muntik mabarel, yung mga ganon. "And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh
corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, take note, the divine judgment. The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Ito na ho ang high time na dapat tayo, huwag na nating hintayin yung sitwasyon ni Noah, baha dito, baha doon, nang hindi nagsisisi sa kasalanan. Sabi nga, whatsoever you sow, shall you reap. Kung anong yung ihasik, siyang aanihan. I hope na blessed tayo dito. Ngayon, paano natin matatanggal yung curse? We must all repent. We must mend our ways. Just implore the mercy of God. Repent. Pagsisihan ng kasalanan. Tapos, kung kaya i-restitution, halimbawa, pag sabing restitution, naging magnanakaw ka, hindi lang naman sa gobyerno, kahit sa bahay lang eh. Kung meron kang anak na, sa bagay, thank God, hindi naman ganun yung mga anak ko nung maliit. Disciplined naman sila. Yung pagnanakaw, pag nakukonsyensya ka, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos, ayaw ka niya magkasala sa Kanya. Balik mo. Sabi nga nila, kung sino raw yung dating nagnanakaw, tumigil na sa pagnanakaw. Kaya mga kapatid, maging paalala sa atin to, ang verse 11, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Ngayon, sasabihin nyo, yan lang ba ang supporting verse mo dahil nagkaroon ng baha, 40 days and 40 nights, worldwide, simula sa Turkey, sa Ararat, meron pa ho, kahit after the generation of Noah, meron sinasabi ang Ecclesiastes 1:7. Tingnan nyo ang design ng Lord pag sinusunod siya. Original design. Sabi niya rito sa English, all the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Unto the place from where the rivers come, there they should return again. Tagalog, umaagos patungo sa dagat ang lahat ng mga ilog, ngunit ang dagat ay di napupuno. Kung saan patungo ang ilog, doon muli ito tutungo. Tama eh, lahat ng ilog talaga papunta sa dagat eh. Yet, hindi napupuno. Pero ngayon, minsan, napupuno. Bakit? Sa kagagawan din ng tao. Sa nature, sabi niya, hindi napupuno. Pero pagdating sa gawain ng tao, kaya maraming landslide, kaya umiinit ang mundo, sino may kagagawan? Tao rin. Kaya nasisira ang ozone layer na dinisign ni Lord na hindi uminit, tao rin ang may gawa. Kaya mga kapatid, please pray for the God of this physical world or nature, na ang tao hindi na mapinsala ang daigdig dahil sa kanyang kalokohan. Mining ng mining, hindi pina-approve sa DENR, tapos magkakaroon ng landslide, magkakaroon ng baha. Hindi pinag-aralang maigi. So hanggang dito na lang po itong ating devotion. God bless. Once you realize this, you will look into nature, you will look into your surroundings in a different way. All natural calamities come from sin, like corruption. No? Yun lang po. God bless. Pag humingi tayo ng ulan, ibibigay niya. Father God, paulanin mo. Once na mapanood to ng mga tao, magpaulang kayong tama lang para lumamig. Lalo na yung mga tao walang aircon. In Jesus Christ's name, amen. Bye-bye.